Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa deity of Jesus Christ. Bago po tayo magsimula, ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang deity? Deity means the essential nature or condition of being a God or divinity. O sa madaling salita po, ang Diyos bilang Diyos. Ang sabi po dito, the deity of Jesus Christ is shown by the Old Testament. Ibig sabihin, Old Testament pa lang po ay pinakita o pinakilala na ng Diyos na siya ay Diyos. Letter A po, the witness of David. Ang sabi po sa Psalms 45 verse 6 to 7, ang sabi po dito, thy throne, O God, is forever and ever. Thy scepter of thy kingdom is a right scepter. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Number 2 po, the witness of Isaiah. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, and the Everlasting Father, the Prince of Peace. Number 3 po, the witness of Daniel. Sabi po sa Daniel 7:13 to 14, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him, and there was given him dominion and glory, and the kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Letter B po, it is shown by the gospel. Makikita rin po natin ito sa New Testament. Number 1, He is omnipotent. Ibig sabihin po, siya ay all-powerful o makapangyarihan sa lahat. Sabi po sa Matthew 28:18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Narito po ang ilang halimbawa ng kanyang kapangyarihan. Number 1 po, over diseases o sa lahat ng uri ng sakit. Lahat ay kayang pagalingin ng ating Panginoon. Isang halimbawa po ay sa Matthew chapter 8 verse 1 to 4 na kung saan po pinagaling ng Panginoon ang taong may leprosy o may ketong. Sabi rin po sa Luke 4:40, at lumulubog na ang araw, ang lahat ng may mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa isa sa kanila at sila'y pinagaling. Letter B po, over demons. Makikita po natin sa Matthew chapter 8 verse 28 to 32 ang kwento po ng dalawang inaniba ng demonyo na lumipat sa mga baboy sa pamamagitan ng Panginoon. Number 3, over men. Sabi po sa Matthew chapter 9 verse 9, and as Jesus passed forth from there, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of the custom, and he said unto him, follow me, and he arose and followed him. Letter D po, over traditions and over death. Sabi po sa Luke 7:14, makikita po natin doon na kung saan binuhay po ng ating Panginoon yung patay na binata. Number 2 po sa deity of Jesus Christ, He is all-knowing or omniscient. Alam ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na nangyari sa ating nakalipas o mangyayari pa sa ating hinaharap. Letter A po, He knew the whereabouts of Nathanael. Ang sabi po sa John 1:48, sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. Letter B po, He knew the plot of Judas. Sa John 6:70 at sa John 13:11 po, noon pa man ay alam na ng Panginoon na siya ay ipagkakanlulo ni Judas. Letter C, He knew the heart of the Pharisees. Makikita po natin ito sa Luke 5:22. Letter D, He knew the thoughts of the scribes. Makikita rin po natin ito sa Mark 12:34. Dito po, alam ng Panginoon ang puso ng mga tao. Tayo po ay makakapagkunwari sa harapan ng mga tao, pero hindi po tayo makakapagkunwari sa Diyos. Letter E, He knew the sincerity of one scribe. Alam po ng Panginoon ang sinseridad ng
iskriba na nagtanong sa kanya at sinabing wala nang ibang higit pa maliban lamang sa Diyos. Letter F, he knew the history of Samaritan woman. Alam ng Panginoon ang pinagdadaanan po at nakalipas ng buhay ng tao, ngunit ang mahalaga sa Panginoon ay ating mga puso. Letter G, he knew the problems of his disciples. Makikita po natin sa aral na ito na kung gaano ka-omniscient o all-knowing ang ating Panginoon at wala itong limitasyon, kaya nga po lahat ng ginawa at tinuro ng Panginoon ay infallibility o without error. At siya ay omniscient o all-powerful na kayang gawin ang lahat ng mga bagay. Number 3 po, he is omnipresent o siya ay nasa lahat ng dako. Sabi sa Matthew 18:20 na kung saan magkatipon ang 2 o 3 sa pangalan ng Panginoon ay naroroon siya sa gitna nito. Number 4, he is worshipped as God. Sa Hebrews 11:6 makikita natin na ang maanghel ay pinupuri ang Panginoon. Sa Luke 2:15 ay ang mga shepherds at sa Matthew 2:11 siya ay binibigyang puri ng mga wise men at sila nga po yung nagbigay, diba, ng ginto, kamangyan at mira. Sa Matthew chapter 8 verse 2 naman po, winworship siya ng mga leper na kanyang pinagaling mula sa sakit. Next po ay yung Syrophoenician na woman na makikita po natin sa Matthew 15:25. Sabi po doon, then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. Sa Matthew 20:20 naman po, by a mother. Sinamba siya ng nanay ng mga anak po ni Zebedee. By a maniac sa Mark 5 verse 6. By a man born blind sa John chapter 9 verse 38, yung pinagaling na bulag ng Panginoon. Si Thomas makikita po natin sa John 20:28. Ganun din po ang mga Greeks at apostles ng Panginoon sa Matthew 14 verse 33. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nagsisisabi, tunay ngang ikaw ang anak ng Diyos. Number 5, he forgives. Ang Diyos po ay nagpapatawad. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Number 6 po, he judges. Ang sabi po sa Acts 17:31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran. Ayan, makikita po natin na ang Panginoon po ay hahatulan tayo sa mabuti o masama po na ating mga ginawa. Number 7, he saves. Ang sabi po sa Matthew 18 verse 11, for the Son of Man is come to save that which was lost. Ang Panginoon po ay nagliligtas. Sabi nga po sa Romans 10:9 na kung ipapahayag natin sa ating bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalatayanan siya sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos sa mga patay, ay tayo ay maliligtas. Letter C po, shown by the acts. Number 1, the testimony of Stephen. Makikita po natin ito sa Acts 7 verse 59 at number 2, the testimony of eunuch sa Acts 8:37. Na yung eunuch naniniwala siya na ang Panginoon ay anak ng Diyos. All divine names and titles are applied to him. He is called God, the mighty God, the great God, God over all, Jehovah, Lord, the Lord of Lords and King of Kings. All divine attributes are ascribed to him. He is declared to be omnipresent, omniscient, almighty, and immutable God. Lahat po ng mataas na patungkol ay nararapat sa Kanya, lahat ng bagay ay nilikha Niya at para lamang sa Kanya. Dahil Siya ang makapangyarihan, Siya ang layo ng pagsamba sa lahat ng matatalinong nilalang, maging ang pinakamataas, kahit po ang mga anghel ay pinupuri Siya. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay at Siya ay immutable. Ibig sabihin po, Siya ay Diyos na hindi nagbabago. Kung sino ang Diyos noon, Siya pa rin po ang Diyos natin ngayon at magpakailan paman. Nawa po ay may natutunan po tayo sa the deity of Jesus Christ. Maraming salamat po.